Uy, kumusta? Naisip mo na ba kung paano ka makakatulong sa isang kaibigan na parang naliligaw ng landas o may pinagdadaanan? Well, sa pagtalakay natin ngayon, alamin natin kung paano maging isang superhero para sa kanila. Game ka na ba? Simulan na natin. Alam mo, isa sa pinakamasarap na pakiramdam sa mundo ay yung alam mong may nag-aalala sa'yo, 'di ba? Kahit sino sa atin, gusto yan. At yan mismo ang pinakapuso ng misyon natin ngayon. Ang ipaalam sa kaibigan natin na, Hoy, andito ako para sa'yo, hindi ka nag-iisa. Minsan kasi, may mga kaibigan tayo na parang natigil sa isang lugar. Alam mo yon, para silang na-stuck sa putik. At kahit anong pilit nilang umalis, lalo lang silang lumulubog. Pero, at ito ang importante, hindi ibig sabihin na masama silang tao ha, nahihirapan lang talaga sila. So paano mo malalaman kung na-stalk na nga yung kaibigan mo? Ito yung ilang mga senyales. Una, parang wala na silang lakas para labanan ng tukso. Pangalawa, hirap na silang kontrolin ng sarili nila. At madalas, pakiramdam nila mag-isa na lang sila sa mundo. Dito na tayo papasok para tumulong. Okay, so ano ang mission natin? Ano ang una nating dapat gawin? Simple lang, magpakita tayo ng kabaitan. Maging mabuti tayong kaibigan. Tandaan, compassion, hindi condemnation. Hindi natin sila huhusgahan. Para sa misyon na to, kailangan nating ng parang helper's toolkit. Mga simpleng gamit lang pero super effective. Unang-una, mag-alok ka ng pagkain. Pangalawa, tulungan mo siyang maging maayos sa sarili. Pangatlo, gumawa ka ng isang lugar na masaya at positive. At syempre, pang-apat, gamitin mo ang mga salita mo para palakasin ang loob niya. Ulitin ko lang ha, kasi sobrang importante nito. Kailangan kanya bilang kaibigan, hindi bilang hukom. Malamang sa malamang, alam na niya kung saan siya nagkamali. Ang kailangan niya ngayon ay yung maramdaman na kahit ano pang mangyari, kaibigan pa rin kita. Okay, handa ka na ba para sa turning point ng misyon? Eto na yun. Eto yung parte na tutulungan natin ang kaibigan natin na ma-discover ang isang superpower. Yes, superpower na nasa loob na pala niya. So ano tong superpower na to? Tinatawag itong kalooban. Isipin mo, ito yung kapangyarihan mo para magdesisyon, para pumili. Parang yan yung captain ng buong pagkatao mo. At napakalakas niyan. Pero may malaking pagkakaiba ha, sa pag-asa lang na magbago kumpara sa pagpili na magbago. Yung umaasa ka lang, para kang gumagawa ng lubid, gawa sa buhangin. Walang kapit. Pero yung moment na pinili mo ng magbago, doon kumakampi sa'yo ang isang banal na kapangyarihan. Yun ang nagbibigay sa'yo ng tunay na lakas. At ang pinakamalakas na pagpili na pwede natong gawin, yun ay ang ibigay ang ating kalooban sa Diyos. Parang sinasabi mo na, Lord, ikaw na po ang bahala. Gamitin niyo po ang kalooban ko. At kapag ginawa natin yan, siya na mismo ang kikilos sa atin para sa pagbabago. At heto pa ang magandang balita. Sa laban na ito, hindi ka nag-isa. Hindi kayo nag-iisa ng kaibigan mo. Mayroon kayong team. Ulitin natin. Hindi ka nag-iisa. Seryoso. May mga tulong na dumarating na hindi mo man nakikita, pero nandyan sila. So wag kang panghinaan ng loob. So sino-sino ba ang kasama sa rescue team na to? Unang-una, syempre, yung kaibigan mong nahihirapan. Pangalawa, ikaw, ang kaibigang tumutulong. Tapos, kasama nyohin ang mga anghel. At ang pinaka-leader ng team, walang iba kundi si Kristo mismo, ang dakilang tagapagpanumbalik. Wow! Ang lakas ng team nyo, di ba? Okay, kailangan nating maging totoo sa isa't isa. Hindi lahat ng misyon ay madali. May mga pagkakataon na mahaba at mahirap ang laban, may ups and downs. So anong gagawin natin pag dumating yung mga down moments? Paano kung pagkatapos ng lahat ng effort, nadapa ulit siya? Masakit yon, di ba? Pero pwedeng mangyari yan. So, anong gagawin mo bilang kaibigan? Ang sagot, huwag kang susuko. Kahit na paulit-ulit pa siyang madapa, huwag kang titigil sa pagtulungan. Ang misyon na to ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Tungkol ito sa hindi pagsuko. Ang bawat pagtayo, yun ang totoong panalo. At ito yung pangako na dapat nating panghawakan. Kapag ako ay nadapa, ako ay babangon. Bakit? Dahil ang Panginoon ay magiging isang ilaw sa akin. At alam mo, ikaw, bilang kaibigan, pwede kang maging daluyan ng ilaw na yan. So ang iiwan kong tanong sa'yo, anong isang mabuting salita ang pwede mong sabihin sa isang kaibigan ngayon para maging ilaw sa kanya?